One way. Ayun o, basahin niyo yung one way. Saan ba kayo pupunta, kuya? Lalabas lang ako ng highway. Pero mga lisensya mo. Ang bihirang umaga to. Ano bang meron ngayon at sobrang traffic? Kahit saan ka magsuot, kahit dun sa main road, sa inner road, wala kang malusutan. Traffic. Ano kaya meron at nagkaganito? Kaya pala yung sarado pala din sa puntang BSU. Kaya ako dadaaner eh. Pag lumabas ako, traffic din doon sa labas. Testingin ko ang kumanan din. Pero alam ko one way ito. Pero wala namang nakabantay. One way ito eh. Wala na. Traffic eh. Nakaw, ang dami palang pulis din eh. Hindi pa ako napunta. Nako po. Diyos me yung marimar. One way dito eh. One way. Ayun o, basahin niyo yung one way. Saan ba kayo pupunta, kuya? Lalabas lang ako ng highway. Pero mga lisensya mo. One way na rito eh. Malupa kayo. Gilid niyo muna rito. May harang na o. Dalawa na yung harang. Ayaw niyo pang... Sarado kasi dun sa BSU. Wala kami malusutan. Ano, patingin mo na ang lisensya mo, kuya. Pag may mga signboard po na harang, dapat di na kayo pumapasok. Wala kasi malusutan eh. Pasensya na. Magtatanong kayo kung saan yung daan. Oo, Hindi kaya yung nga lusot po. kayo ng lusot. Kita mo na nasa CCTV tayo. Kalusot na naman kami. Saan ba kayo pupunta? Pasok ako sa trabaho eh. Saan ba papasok? Manila pa, nalit na ako. O, di ka na dumaan. Sige na, huwag mo nang tingnan yung lisensya mo. Sige po, salamat. Kuya, may harang na to. Sige sir, salamat. Thank you. Nako, pinawisan ako ng malabot doon. Nakala ko tutuloyan ako ni kuya. Buti na lang, mabait si kuyang pulis. Pinagbigyan ako. Pinawisan ako ng malabot doon. Ang dami pala nilang pulis doon. CCTV pa daw. Nakikita ako sa CCTV. Tapos pinasok ko one way. Puta, 2,000 yun. 2,000. Nadali ako doon. Kaya kayong mga rider, huwag nyo akong pamamarisan. Mali yung ginawa ko. Actually, nakita ko na yung one way. Saka alam kong one way yun. May nakakaratula doon na one way. Walang pagpasok mo, nakalagay doon at internet. Kaya nang patigasan na nga ng ulo kasi traffic. So, ayun. Akala ko makakalusot ako eh. Akalain mo pagpasok mo, saan katutak pala yung polis doon na naglalakad. At meron palang event doon, ang daming polis. Singkaban Festival pala ngayon. Ngayon pa natapat. Kaya pala traffic. Wala na alaman kaya traffic is Singkaban Festival pala. Nakapaskil doon. Tapos nandoon sa harap mismo ng Kapitolyo yung stage. Kaya sarado kahit saan. Kaya walang malusutan. Kaya naipon yung traffic sa main road eh. Naipon kasi yung
Metro. Ang tindi ng traffic doon. Kaya ito ngayon, iikot ko naman ako. Hindi ako nalabas ng main road. Hanap ako ng medyo maluwag na dyan. Iikot ako. Punta ako ng safe mo. Tingnan mo nga naman, halos dito rin ako galing dun sa likod, sa dulo. Bumalik na naman ako kasi iwas traffic. Dito testing tayo, baka walang traffic dito sa gawin ng Save More, sa may patog. Halos dito nagdadaanan din yung mga jeep, may iwas dun sa labas. Pagdating nila doon, hindi rin makakalabas yung jeep, mahihintay din sila doon sa traffic. Ngayon ako dito, pabalik naman ako, babalik para makaiwas ako. Babalik. Mukhang maluwag dito. Dapat kanina dito na lang ako dumaan. Hindi pa ako napagalitan dun. Pagalitan tuloy ako ng police. Buti hindi kinuha yung lisensya ko. Sa bagay, papel pa lang naman yung lisensya ko. Pero baka i-record, di ko na ihirap mo. 1,000 yun, one way. Reckless driving. May count pa naman. First offense, second offense, third offense. Reckless driving. Dito sa gawing Save More pala maluwag. Walang ganong dumaan. Dapat kanina dito na lang ako agad dumaan. Pa ako naimig. Palabas na ako ng highway. Nawala na yung left turn lane, kailangan mo pang sumuba na naman doon sa pinakadulo kung saan yung dulo ng cone, doon ka lang pwedeng mag-turn. Nabaan na naman nila yung lagay ng cone dito. Layo ba? Halos na nandun yun ang halos sa munisipyo. Yan, minto. Teka, tingnan ko ba pwede ko. Pwede na ako mag-U-turn dito. Ayun, mag-U-turn na doon. Mag-U-turn na lang ako dito. Maharang naman yung traffic eh. Hindi ko natutuloy doon. Layo eh. Yan, huwag nyo akong gagayahin ha. Kamuti kasi, panay remedyo. Ayan. Yan, maluwag na. Nakapagtas ko na yung MacArthur Highway. Ito na ako, tapat na ito ng Kapitolyo sa labas eh. Dito lang ako lalabas dapat kanina. Nahuli ko ng police. Praso na lang yun eh. Pala nandun yung states. Paano makakalabas doon? Pambihira. Para kang ano eh. Para kang deer. Usa. Pagpasok mo, doon pa ang daming leon na nakabang sa'yo. Buti na lang mabait yung nakahuli sa akin. Shout out nga pala kay Kuya Police. Kung sino ka man, salamat at pinagbigyan mo ako. Naintindihan mo na matraffic lang. Mo tinuloy ang hinuli. Siyempre may konting sermon, tinanggap ko na lang. Okay naman yun eh. Mali eh. Pag mali, kailangan tanggapin. Pero shout out sa'yo. Sana yung mababay yung buhay. Tumawag ng layo. Akala mo, napakalayo na nung binabiyahe ko, no? Pero overpass pa lang yan ng Malolos.
Dami ko kasing dinaan ng traffic. Kaya ako na katagal-tagal, malilate na naman ako nito sa trabaho. Pero sana pagdating doon sa gawing Bukawi at Marilao, wala kang traffic. Kasi doon lang ang traffic lagi sa Bukawi at Marilao dahil sa mga kalsadang sira. Dating mo naman ang may Kawayan, Valenzuela. Wala na dun, normal na lang yun eh. Kapahinto-hinto na lang yun dahil sa traffic light. Pero dire-diretso na dun. Hindi ka lang talaga makakabirit kasi maraming tumatawid sa kalsada. Tumatawid na tao, motor, sasakyan. Saka may speed limit dun, 50 kilometers per hour lang sa Valenzuela. Nakapaskil dun. Pwedeng mabilis tumakbo dun. So, baka madali ka ng CCTV doon. Masyado ka mabilis. Dapat din, susunod ka sa speed limit. Tsaka medyo congested doon. Maraming sasakyan ng tao. Hindi ka rin makakatakbo talaga na mabilis doon. At baka maka-aksidente ka pa. Kita mo sa gawing kanan ko yung ginagawang MRT from Malolos to Divisoria to eh. Pero yung pace yata nito hanggang Valenzuela pa lang. Medyo matagal na rin ginagawa to. Hindi pa nagagawa yung mga istasyon. Wala pang istasyon sa Malolos eh. Nakita kong istasyon dito na napakalaki, nasa Tabang. Ang laking istasyon dun na ginagawa. Pero sa Malolos, wala pa akong nakitang istasyon na ginagawa. Kasi dito sa Malolos yung isang malaking station yan dapat kasi Malolos to Valenzuela. Meron pa yung Malolos to Clark. Diretso pa yun ang Clark. Hindi pa nagdudugtong eh. Pero papunta dun sa Clark is meron na rin construction. Mahaba na rin yun. Nadadaanan ko rin yun pag pumupunta ako sa gawin dun. Ito halos tapos na yung mga tapos na ito eh. Itong mga release dito sa lugar na to. Diretso na to eh. Hanggang doon sa Marilao hanggang may Kawayan. Nakita ko yan, may Kawayan, meron yun. Yung papuntang Valenzuela, parang dito pa lang sa Bungat. Wala pa dun sa mismong malapit sa monumento. Kaya dumaan yun kasi maraming establishment dun eh. Mga stop na naman dito. Dimiskarte na naman ang kamote rider. Umiwas na naman sa stoplight, umikot doon sa loob. Huwag niyong mga mamarisan talaga. Ay, kamote talaga. Pero nagmamadali kasi ako eh. Buti nga, walang sasakyan. Naipon sila doon sa traffic. Ang luwag. Ayun, na-trigger si Kuya. Si Kuya NMAX. Na-trigger, ayaw nang naunahan. Ang bilis. Iniwanan ako, ginuhitan lang ako eh. Layo. Milya. Ito, inabutan ko si Kuyang NMAX. Ayun, dumiskarte din. Diskarte rin siya doon sa loob. O, diskarte din ako dito sa loob. Iwas na naman sa traffic light. Naka-stop eh. Tagal niyan. So, yun. Bahanat na naman si Kuya. Ang bilis talaga. Ayaw mauna ni Kuya. Sige lang. Racing mode si Kuya eh. Maya pag na-traffic ka, abutan lang kita, sayang lang yan, bilis mo na yan. Ayun, pumasok sa loob, akala ko sumilip lang, pumasok lang pala doon sa loob. Diyan ka lang pala papasok, bilis mo pa.
Akala ko diretso ka dun sa papuntang Manila. Nagmamadali ka pa, pauwi ka lang pala ng bahay. Pambira talaga. Si Kuyang Elmac, sayo nung naunahan. Ayaw nung naunahan ng Rusiplex. Rusiplex sa Kalam. Sabot-sabot lang. Sabi nga ni Rusi, pag pumunta ka kay Rusi, di ka makakauwi ng walang bitbit na motor. Kaya wag ka pupunta kay Rusi pag hindi ka pa kukuha ng motor, hindi ka pa uuwi ni Rusi. Sabot-sabot nga lang, usap-usap lang. Kwentuhan lang kayo dun, miyami, akala mo nakikipagkwentuhan lang sa'yo. Pag iniabot na sa'yo yung mga pipirmahan mo, eh wala na, iuwi mo na yung motor mo. Tapos walang CI-CI yun. Pagkatapos makuha ang motor, saka pa lang magsi-CI, tawag ng tawag doon sa kung saan ka. Halimbawa, nasa taga Malolos ka, tatawag dyan sa Malolos, Rusi Malolos. Tapos saka pa lang CCI. Nauna na yung release bago kay CI. Wala, nagpunta sa opisina yan eh. Nasa akin na yung motor. Nabukasan. Saka nag-CI. Pambira. Talagang totoo yung kanilang kanilang slogan. Sabot-sabot lang. Usap-usap lang. Ito. Tabang na ako. Kakanan na ako dito. Papuntang Tabang hindi ginto. Yan, kanan ka na dyan. Kasi pag dumiretso ka dun, expressway yun, hindi pwede dun. Kanan na ako dito, tinan mo. Dito ang simula ng Kalbaryo sa kalsada. Yan, dito yung trademark ng Bulacan. Yung Lubacan Road. Yan, kita mo naman ha. Kita mo naman yung kalsada. Umpisa pa lang yan. Pagdating mo doon sa gawi doon, wala ka talagang paglalagyan sa lubak. Shout out nga pala sa congressman sa distrito na to kasi sa'yo yata manggagaling ng budget para ipagawa yung mga kalsada rito. National road kasi ito eh, hindi ito papakailaman ng Bulacan government. Pero ang gumagawa dito DPWH eh, tapal ng tapal kasi MacArthur Highway ito eh. So wala yung mga lokal, walang pakialam dito, hindi pwedeng pagawa ito, wala silang budget para dito. Eh tingnan nyo naman yung kalsada, talaga namang kung dito ka dadaan at nakamotor ka, eh para kang nalibre sa masahe, yung sa chair massage. Sa dami ng kaldag na dadanasin mo dito, eh talagang parang minamasahe. Kita mo naman, mga sample pa lang yan. Sample. Yan. Kung mahilig kang magpa-chair massage or magpamasahe sa mga bulag, eh dito ka na lang dumaan sa may Tabang hanggang sa Bukawi. Malilibre na yung masahe mo. Yan. Parang kang minamasahe dyan pag dyan ka dumaan sa mga biyak na kalsada na yan. Tag ang abutin mo talaga dyan, buong katawan, whole body massage nga yan eh, libre. Ayan tingnan mo naman. Shout out kung sino man yung magpapagawa ng kalsada na to, naman pwedeng sikasuhin na kasi kawawa naman si Juan de la Cruz na nagbabayad ng tax, ay araw-araw dito dumadaan taxpayer din, mga publiko na nagtatrabaho na araw-araw pumapasok. Yan ang kanilang experience araw-araw.
tingnan mo naman yung klase ng meron yung kalsada dyan. Kaya sa gabi, naku po, napakahirap dyan pag di mo kabisado. Tapos motor ka, mabilis ka patakbo, bago ka dyan sa lugar na yan. Hindi mo kabisado na napakaraming laba, ay naman, sasadyat ka dyan. Aksidente lang maabuti mo dyan. Actually, dalawa nga ang problema dito sa kalsada na to eh. Isang problema dyan pagka yung umuulan, lalo dito sa Walter Mart nito. Isang problema dyan pag umuulan, bumabaha yung tapat ng kalsada dyan. Buti nga ngayon wala na eh. Mukhang nalinis na nung DPWH yung kanyang drainage doon sa may gilid.
palabas doon. Pag ganito lang.